dilim. Magliliwanag ang gubat na to dahil sa alab ng galit ko. Para na lang sa kaligtasan mo, maghintay ka pa. Gusto ko maging ligtas ka. Walang pwedeng makapanakit sa'yo. Lumabas ka dito! Lumabas ka! Huwag kang lalapit sa akin! Labas! Kasal ng mga artista sa Hollywood man o sa local showbiz. Kasalan ng mga politiko at mga hari-treyna, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Ito ang mga kasalang nagpapanganga sa mga mahihilig sumabaybay sa mga taong sikat. Minsan nga, mga ganitong klaseng kasal ang ini-imagine nating mangyari sa atin. Pero kung ikukwento ko ang kasal ko, maniniwala ba kayo kung sasabihin kong tinakasan ko ang pangarap na kasal ng mga kababaihan? Siguro nga'y nakakadismaya ang ginawa ko, pero meron akong malalim na dahilan. Magandang araw sa inyo, Miss Clark, Sir Jay, pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Samahan niyo akong balikan ang pagtakas ko sa aking kasal. Tawagin niyo na lang po akong Aliana. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Si Abner, paparating oh. Hi Abner. Ano, kamusta ka? Gusto mo tulungan kita sa sakong binubuhat mo? Di man lang naman, Sin. Nagmamagandang loob na nga ako, inis na ba ako? Tutulungan ko na nga, Aliana, di ba? Ang gusto kasi ikaw na talaga yung magbuhat. Ang bigat-bigat nung dalawang sakong bigas tapos haharutin mo pa. Ay nako, kung gusto niya kahit buhatin ko siya kasama nung dalawang sako ng bigas na yon. Pwede pa nga siya matulog sa balikat ko Tapos ipag-ehele ko siya gamit yung mala Regine ko na boses. Hindi yung songbird ha. Si Regina nagtitinda ng barbecue dun sa kabilang kanto. Si Ate Regine. Hindi nga songbird yun. Ibang tarat yun Lalo na kapag pinagbububulyawan yung mga nangungutang sa kanya. Mabuti pa nga yung utang hindi pwedeng kalimutan ikaw ba? Kamusta na ba yung poging macho na hindi makalimot-limot sa'yo? Nasaan na nga ba yun? Yun. Binaon ko na sa limot. Ang problema naman kasi sa'yo, umi-intro pa lang yung Fafa closing ceremony na kagad sa'yo. Hindi ba't kababata mo yun? Naaalala ko pa nga nung high school tayo, di ba? Matalino na. Tapos napakagaling pa maggitara. Ano ba kasi problema mo? Oo nga yun na nga High school pa nga lang tayo, umuusok na sa kayabangan yun. Di lalo na ngayon. May-ari na yata ng kontinente yun Kaya may kapa na yung kahambugan. Yun, hindi na makababa sa lupa. Ay, tsaka Dore ng ate ko, galit na galit. Kung sa bagay, gwapo't mayaman nga pero kumabantot naman yung ugali. Napakahirap tiisin nun, no? Ay, teka, sino yan? May Hot Wheels na paparating, Pakak! Malamang Hot Ring yung nakasakay niyan, Ay nako, siguradong angat na angat din yung kahambugan niyan. Kita mo na? Ang sikip-sikip ng daan, bubusina ka ng ganyan? Aba, oo nga no. Ay, ayan na Bells. Dito pa parado baka susunduin ako. Teka lang ha, nagbibihis lang ako. Wait, si ano yan ha? Yan si ano? Uy, kumusta? Flowers and chocolates Iusad mo pa nga dun yung kotse mo. Baka masagi yan magwala ka pa dyan. Akin na muna tong flowers tsaka chocolates ha. Namatik para hindi makabala. Leo, ang bango mo naman. Ano bang pabango mo? Ay, Percy. Sa Europe ko pa kasi ito binili kaya talagang high-end kumusta ka na, Aliana? Eto, nilalamig ako Ha? Yung init-init na nga Lalo na dito sa lugar nyo. Dikit-dikit kasi yung mga bahay tapos... Oo nga Kanina, mainit naman talaga Kaso, nagbago na nung dumating ka. Ang hangin ikaw pala yan, Leo. Sinabi ko na nga ba, ikaw yan kita mo nga naman, Ibang kotse na naman yan, Ay, nako, lakas talaga ng radar Lahat talagang kupas tong si tita. Yes, tita.
Pinapa-customize ko yung dalawa. Napapangitan na kasi ako sa interior eh. Yung dalawa naman, pinabago ko rin yung mga mags. Nababagot na ako sa itsura. Presi, pero nga ng damit mo, maghubad ka na lang dyan. Pandodoble ko lang dito sa damit ko. Hindi ko na kaya yung sobrang hangin eh. Ano? Wala akong brano. Mawi-witness ng madlang pips yung bobelya ko. Huwag ka nga. Ano ba naman kayong dalawa dyan? Ang gugulo ninyo. Ikaw nga, Aliana, pumasok ka nga doon. Mag-ayos ka man lang. Nalilimahid ka sa pawis dyan eh. Mahiya ka naman dito kay Leo. Ay, oo nga tita eh. O sige na, papasok na ako. Hindi ka na, Presi. Sige. Hintayin kita, Aliana ha. Itong batang to talaga? Leo, halika nga muna dito sa loob. Humuhulas ka na dyan eh. At saka, ang baho-baho dyan. Ang daming batang naglalaro eh. Leo, iho. Ito, tikman mo ito. Pasensya na ha. Matagal ring iluto itong lasagna eh. At saka itong homemade pizza. Gawa ko yan eh. Sana naman magustuhan mo. Ay naku, hindi na ho sana kayo naggabala. I'm watching my carbs eh. Ito ba talaga yung ugali nito? Di man lang magpanggap eh. Oo nga eh. Tita, wag po kayo maglala. Gutom din naman po ako eh. Pwede naman namin kainin yan ni Aliana. Busog pa ako eh. Pero pwede naman nating i-ref yan. Iinitin na lang. Pasensya ka na, Leo, ha? Hindi ko alam eh. Ipagkahanda na lang kita ng vegetable salad para naman... tita, relax ka lang. Hindi rin naman magtatagal yang si Leo eh, di ba? Oo nga tita. Actually, bukod sa dinalaw ko tong si Aliana, i-clarify ko lang yung lakad natin bukas. Tuloy po yung vacation stay natin sa rest house namin. Ha? Ano ho yun, tita? Pupunta ka sa bahay ni na Leo? Wow! Winner ka, Tita Armida ha? May paganon? Anong ako? Tayo, no? Kasama ka. Magbabakasyon tayo dun. Aliana, ayos na yung lahat eh. Pati mga damit mo dun, okay na. Kaya huwag ka na rin magdala ng maraming gamit. Nga pala, pati yung sasakyan susunduin kayo bukas. Teka. Kanino bang plano to? Hindi ko alam yan ha. Hindi naman ako pwedeng umabsent sa trabaho ko, tita. Siguro po, kayo na lang. Ano ka ba naman, Aliana? Napakarami mo namang sinasabi. Sa ayaw at sa ayaw mo, sasama ka talaga. Hayaan mo na yung trabaho mo. Baliwala na yan sa mga susunod na araw eh. Paano naman po baliwala? Trabaho po yung tita. Bakit kasi kayo nagdidesisyon ng... Ay nako, wala nang maraming cheche-boreche. Basta lalakad tayo bukas. Tapos! Ay, kasalanan. Nakatayo daw ako sa gilid ng isang bangin sa kuweba. May dalawang lalaking nakatalikod sa magkabilang gilid ko. Hindi ko makita ang mukha nila dahil madilim. Kapwa sila nag-aabot ng mga kamay nila sa akin. Imbis na abutin ng kamay ng dalawang lalaki, lumundag daw ako sa bangin. At sa pagbagsak ko, napakaraming buto ng mga tao ang sumalo sa akin. Napabalikwas ako sa takot, pero umaga na pala nun. Grabe, ibang klaseng panaginip yun ah. At saka, umaga na pala. Ay, sakit tuloy ng ulo ko. Ay, ano ba yan? Sino ba yung kumakatok? Aliana? Ako to, si Presi. Papasok na ako ano meron sa mukha mo? Today is the day Anong klase na itsura mo? Ay, ewan ko ba? Masama yung panaginip ko eh. Siguro dahil sa lakad ngayon. Si tita naman kasi. And speaking of the angel, binulabog ako ng tita mo. Pinapakalambag ka sa akin. Sumama daw ako eh. Ayusin ko daw yung ugali mo, pati yung mukha mo. Sus, tingnan mo, pati ikaw binubulabog pa pala. Pasensya ka na, Presi Pero paano ba yan? Ayoko talaga sumama eh. Ano, takas na lang tayo? Ano? No. Cannot be. Sa lahat ng yayayain mo magtanan, ako pa? Baliw? Anong tanan? Lalong sumasakit yung ulo ko sa'yo eh. Aliana naman kasi Ganito yun. Hindi ka kasi titigilan ng tita mo. Alam mo naman yun, di ba? Iba ka pare-parehas tayo majombag na naman nun. Anak yata ni Mike Tyson yun eh. Naalala mo nung isang beses na nag-walkout ka kay Leo? Hindi ba't naingod-ngod ka nun sa inidoro? Ay,
Diyos ko, buhay naman kasi to eh. Sige na nga. Pero ayoko na, huli na talaga to ha. At saka ganito na lang, Presi ha. Basta humanda ka, sasamantalahin ko na to. Lalayasan ko na yan si tita sa gitna ng lakad na to. Ano, tutulungan mo ba ako? Ano? Ayoko nga. Isusumbo kita sa tita mo. Hindi, charot lang. Kung gusto mo, tayo na lang magpakasal para matahimik na yung tita mong boksingera. Go, go, go lang. I'll support you all the way. Ay, naku naman, salamat. Buti naman sinundo tayo nitong Vanina Leo. Ano? Napaka-komportable talaga ng may sasakyan. Halata nga po, tita eh. Putok na putok yung makeup nyo. Pero mas namumutok pala yung mga maleta nyo, oh. Doon ba kayo titira, tita? Charot. Aba, tigilan mo nga ako, Presi. Tama lang naman na sulitin mo tong lakad na to, di ba? Kasi naman dito kay Aliana. Hay, bakit ba isang backpack lang yung dala mo? Hindi ka man lang nag-makeup. Naligo ka naman ba? O, diretso sakay ka na pagkabangon. Grabe naman po kayo sa akin, tita. Naligo naman po ako. At saka, saglit lang naman ho tayo dun eh. Di naman kailangan yung masyado maraming gamit. Ay nako, wala ka talagang kalatoy-latoy. Hindi ka man lang gumayak ng maayos. Hindi ka man lang pumantay sa level ni Leo. Ano na lang sasabihin nun pag nakita ka? At saka, yung mga gamit mo. Diyos ko, napakapasaway mo talaga. Mabuti na nga lang may mga gamit ka na daw doon, sabi ni Leo. Oh, yun naman ho pala eh. At saka, pagdating sa level sa itsura ni Leo, nagawa nyo naman na ho eh, kaya okay na po yun. Ay, nako. Basta ako, may bathing suit akong dala dito ah. Bahala na kayo dyan. Hoy, ababakla! Ang pupuntahan nating rest house nasa bundok. Hindi tayo sa dagat. Ay, kaya pala paakyat tayo ng paakyat dito. Tsaka parami na parami yung puno oh. Akala ko sa beach. Isot mo yung bathing suit mo dun sa bundok. Pwede naman ah. Teka. Ha? Ano yun? Stoy, bakit? Ano yun? Ayun oh, hindi mo ba nakikita? Dun sa likod, sa bintana. Parang may dumaan eh. Parang may umakyat ng mabilis. Ay naku, Aliana. Baka mga kung anong insekto o ibon lang yun. Liblib na tong kalyeng dinadaanan natin eh. Pero masyadong malaki po eh, tsaka mabilis. Ay, ano kaya talaga yun? Ay, naku sus Mariosep naman! Ano ba nangyari? Grabe, ang sakit naman sa ulo nun. Muntik pa tayo mahulog dun sa padaustos ha. Mabuti huminto tong van. Manong, ano ba naman yan? Aliana, ayos ka lang ba? Ayos lang ako pero kasi nanaginip kasi ako tapos nagulantang ako sa nangyari sa van. Malapit naman na tayo eh. Kaso mukhang nasiraan pa. Diyos ko, Aliana, tawagan mo nga si Leo. Magpasundo na lang tayo dito. Tita, wala naman po akong number ni Leo eh. Ano? Bakit wala kang number ni Leo? Napakaano mo talaga kahit kailan. Oh, ito sa cellphone ko. Tawagan mo. Isave mo yung number, ha? Deadbat na po ako, tita eh. Ikaw na lang po yung tumawag. Tita, ako po walang load. Just saying. Ikaw talagang bata ka? Nananadya ka ba talaga? Po, deadbat lang naman po talaga ako eh. Tapos wala akong number nun kasi nasira yung SIM card ko eh. Aba, grabe dito ha. Countryside na countryside dito. Tapos nasa bundok tong rest house ni Leo ha. Ba't naman kasi sa bundok pa nagpatayo ng bahay, no? Mahirap kayang marating. Tapos alam mo, mahirap din bumaba dyan. Paano yung mga pangangailangan mo nun? Di yung mga tauhan ni Leo yung bahala magpanik-panaog sa mga gamit. Tsaka yung mga kailangan nila. Aliana, may tao dun, no? Teka, ano yung dala? Shhh! Huwag kang maingay. Yung nakasukbit na itak, ang daming dugo, oh. At saka, ano kaya yung nasa sako? Parang malaki, oh. Parang gumagalaw-galaw pa. Sorry. Kasi, Aliana, tingnan mo, oh. May kamay. Presi naman, huwag mo na kasing tingnan. Baka mapansin pa tayo eh. Nakita ko rin yung nakita mo. Doon sa sako may lumawit na kamay eh. Kamay yun ng tao. Hala, Diyos ko. Napatingin na dito, Presi. Diyos ko, biglang papunta na dito. Halika
pabalik sa van nang sumugod sa amin ng lalaking may dalang sako. Kitang-kita ko rin ang mga nanlilisik na mata nito kahit nakatabing ang mahabang buhok nito sa mukha. Swerte namang dumating si Leo at may mga kasama pa siyang bodyguard. Hoy! Lumayos ka! Sige, subukan mo! Aliana, dito ka sa likod ko! Aliana, grabe. Muntik na tayo dun ah. Ano ba yun? Leo, may dalang itak yan! Layas! Marami kaming magta-target practice sa'yo kapag di ka ba lumayo! Ako naman kasi sus Mariosep! Saan ba kasi kayo nagsususot, Aliana? Umalis na siya. Leo, ibaba niyo na yung baril niyo. Umalis naman eh. Kung yun ah. Aliana, subakin na tayo sa kotse. Kayong dalawa, hanapin niyo nga yung mokong na yun. Ako na yung bag mo, Aliana. Kahit natapos ang komosyon eh, hindi ko malimutan ang itsura ng nakita namin. Napakatangkad ng lalaki. Mahaba ang buhok. Ang sakong bitbit nito ay parang tao ang laman. Sana guni-guni lang din ang narinig kong tunog mula sa kanya. Para kasi siyang humuni at malahayop ang mahina at malalim na huni nito. Sa pagbagtas sa pasikot-sikot na kaling pataas, talagang sumampa pa kami sa bundok. Bundok na ginawan ng daan ng sasakyan. At sa dulo nito, isang napakalawak na bakuran na may napakalaking mansyon ang bumati sa amin. O, Aliana, mag-ingat ka sa pagbaba ha. Ako na dito sa bag mo. Lumakad ka na. Leo, pwedeng mabuhat rin ako nitong bag ko? Charot. Grabe. Ano to, Kasa? Ang lawak ng bakuran na. Pwede 3 basketball court dito. Tsaka, ang dami sasakyan, no? Ano, ayos ba? Marami pa doon sa gilid. Sa likod, pool by the garden. O, itam na. Pumasok na tayo. Grabe naman, Leo. Ibang klase naman pala ito. Napakagara naman ng mansyon. Bagay na nasa bundok. Tanaw na tanaw mo talaga lahat. Ano kung nasa itaas ka? Totoo ba talaga to? Parang sa pelikula ko lang nakikita yung ganito eh. Pero parang sobra-sobra naman to. Inuka talaga yung bundok para tayuan ng sariling daan at saka napakalaking mansyon. Ha? Ano yun? Papasok na kami ng bahay nang may dumaang napakabilis sa labas ng bakuran. Itim at hugis tao. Tumitig pa ang kung anumang nagdaan na yon. Kinusot ko na lang ang mata ko dahil baka hilo lang ako. Kung nalula kami sa itsura ng bahay sa labas, naumay naman ako sa lawak at porma ng loob. Sinalubong na rin kami ng tiyuhin ni Leo na mahirap ding espelingin ang dating. Parang bahay ng artista dito, no? Kaso napapagod na ako. Sa sobrang laki ng bahay, ang tagal natin makarating sa kusina. Ay naku, sinabi mo pa. Sana magkaroon din ako ng mga ganitong muebles. Yan po ang tinatawag na wood arc, tita. Butit na gustuhan po ninyo. Abay, magiging inyo rin naman po yan. Ay, si Tito. Tito Del. Ito na ba yan, Leo? Si Aliana, yung matagal mo na kinakwento sa akin. Abay, materiales puertes. Ay, kamusta ka na, Aliana, ha? Ay, makahaplos naman ang kamay yan, Aliana. Shh! Hayaan mo na. Magandang hapon po. Siya nga po yan, Tito. O ano, sabi ko sa inyo eh. Ayos, di ba? Ay, magandang hapon po. Ako po yung tiyahin nito, si Aliana. Tapos ako naman po si Presi, yung magandang BFF ni Aliana. Welcome! Welcome sa inyo. Feel at home kayo, ha? Huwag kayong mahihiya dito, ha? Pero si Aliana, parang hindi ka makibuhi, ha, ano? Medyo pagod po kasi at saka hilo lang po sa biyahe. Ay, walang problema yan, Iha. At saka yung mga tahimik na ganyan. Nako, yan ang mga palaban. Gusto namin ni Leo yung mga ganito. Hindi ba, Leo? Tito naman eh. Maghapon na siguro tayo. Kahit medyo maaga pa. Para na din makapagpahinga si Aliana. Ay, sige.
Ipag-aanda ko na kay Manang Henya yung mga pagkain, ha? Sama mo muna sila sa mga kwarto nila at makapaglipag sila ng mga gamit. Iha, Aliana, naku gustong-gusto ko talaga yung tingin at katahimikan mo, ha? Nasasabik na ako malaman kung ano ang laman niyan. Di mo gugustuhin malaman to. Ay, mabait na bata kasi ho talaga ito. Sige na ho at mag-aayos lang po kami. Salamat pala ho sa pagtanggap sa amin dito. Napakaganda ho ng bahay ninyo. Pa sa hindi ko maintindihang pwersang umiihip sa akin doon. Maya't maya rin akong nakakasulyap ng mga aninong dumadaan. Sumusulpot at naglalaho na lang. Ang lawak ng bahay na yon, para bang palaruan ng napakaraming hindi maipaliwanag na imahe. Ang madidilim na sulok, parang palaging nakatitig sa akin. Aba, ang laki ng kwarto natin Ay, salamat at nakahiga rin. At lambot ng kama. Ay, kailan kaya tayo uuwi? Siguro naman, bukas ihahatid na rin nila tayo, no? Ay, ano ka ba naman, Aliana? Kararating lang natin dito At akala mo, hindi ko napapansin yung itsura mo nung kaharap natin yung tito ni Leo? Ay, nakakahiya ka, ha? Hindi ka man lang magpakita ng lambing kay Del. Ha? Lambing talaga, tita? Ang dami niyo naman yata pinapalambing sa akin. Unang-una po, hindi naman po kasi talaga ako pahig na... Aray, tita, ba't mo naman ako sinampal? Tita, ba't yun naman po ginampal si Aliana? Aliana, ayos ka lang ba? Ikaw, Aliana, ha? Umayos ka! Sinasabi ko sa'yo, ako na lang ang katuwang mo sa buhay. Ibinilin ka sa akin ni Fredo. Kaya susunod ka sa lahat ng gusto kong mangyari. Hindi naman ho ibinilin sa inyo ni Daddy Fred na pasunurin niyo ako sa lahat ng gusto niyo, Kung malalaman lang ni Daddy Fred lahat ng ginagawa niyo sa akin, sigurado... Aray ka naman, tita! Huwag niyo po sabunutan si Aliana! Ang kaso nga, wala na ang Daddy Fred mo. Ako na kasama mo ngayon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa gusto ko. Para naman may pakinabang ako sa'yo, buwisit ka. Mamaya pagharap natin dun kay Leo at kay Del, umayos ka, ha? Kikilos ka ng tama. Magsasalita ka ng tama. At huwag mo akong ipapahiya, ha? Naiintindihan mo ba yan? Wow! Aliana, wala akong masabi sa itsura mo ngayon, pero maganda ka naman talaga Pero parang ibang klase ka talaga ngayon. Ay wala kang ibang dapat sabihin kundi hulog ka ng langit at sa akin ka na bumagsak. Uy po ka na, Iha. Manang Henya, bilis-bilis mo nga yung sabaw. Ay, heto na po, senyor. Pasensya na po kayo at medyo natagalan. Magandang gabi po, Manang Henya. Upo na rin po kayo. Aliana, mamaya pa kakain yung maids kain ka na. Aba, pati yung fudang dito, ibang klase ang plating Masarap na. Nakakabusog pa ng mata. Maraming salamat ulit, ha? Sa napakagandang pagtanggap sa amin. Pamilya nga namin ang malaki ang pasasalamat sa inyo. Abay dahil sa inyo, lalong magiging ganap ang yaman at kapangyarihan ng aming pamilya. Handang-handa na ang lahat. Pagkain, bisita. Kakaunti lang talaga ang imbitado Puros mga makapangyarihang taong kaalyado lang ng aming angkan ang makakasaksi ng pinakamagandang kasalan na dito mismo sa bundok gagawin. Ha? Anong kasal? Aliana, relax ka lang. Nabasa ka na tuloy. Manang, pamunas nga po. Hindi! Anong kasal? Sinong ikakasal? Tita, ano to? Maupo ka nga, Aliana. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hindi! Ano mang sinabi mo, kalokohan lang yun! Niloko mo ako, tita! Pressing, tara na, umalis na tayo dito! Oo nga, Aliana. Tara na, let's go! Anong nangyayari? Teka! Almida! Bakit? Aliana! Pressing! Ano ba ginagawa niyo? Teka, Aliana! Hindi, Leo! Hindi ko kaya sikmurain to! Bahala kayo dyan! Ikakasal na pala ako kay Leo. Para akong kinidlatan sa narinig ko. Nagpanting ang tenga ko. Parang may pumutok sa dibdib ko.
Tumayo kami ni Presi at diretsong tumakbo palabas ng pinto. Sinamantala namin ang pagkabigla ng lahat. Hinarang kami ng 4 na gwardya pero hindi ko inaasahang tutulong si Manang Henya. Binuhusan niya ng mainit na tubig ang mga bantay kaya naman nakalusot kami. May sinisigaw pa ang matanda pero hindi ko na narinig yon. Nakalabas kami sa bakuran at diretsyo nang tumakbo pababa ng bundok. Pero sa kamalas-malasan, may sumalubong sa amin. Aliana? Aso ba yan? Siguro naman aso yan, ano? Aso yan, pero napakaitim naman at saka sobrang laki. At saka, ba't naman napakapula ng mata niyan? Pero kumalma ka lang, Presi. May gagawin ako. Alisto ka, ha? Teka, kukunin ko lang tong bato. Presi! 1, 2! Hindi umaalis sa harap namin na kakaibang asong itim. Nakakakilabot ang itsura noon, pero tinatagan ko. Dumampot ako ng malaking bato at ipinukol ko yun sa aso. Pero laking gulat ko nang tumagos ang malaking bato sa asong yon. Maya-maya pa, nakarinig naman ako ng mga yabag sa bandang likuran namin. Nang lingunin ko ay nagtaasan lahat ng balahibo ko. Napapikit naman sa akin si Presi, ang malaking lalaking may dalang sako, nakatitig sa amin at nakahawak sa itak sa baywang nito. Aliana, napagigitnaan tayo ng mga tsaka na to. Paano na tayo? Kumalma ka lang, Presi, akong bahala. Hoy! Dadaan kami, tumabi ka! Wala kaming ginagawang masama sa'yo, ha? Kaya padanin mo kami! Hoy! Ba't di ka nagsasalita? Aliana, may paparating. Ay, sinaliyo yan eh, Buisit! Hoy! Layo nyo nga yan! Aliana, pumasok ka na sa kotse! Hindi! Bitawan mo nga ako! Aalis na ako dito! Ano ba? Tingin mo makakalayo ka dito, ha? Pinamumugaran ng napakaraming klase ng aswang itong bundok na to! Kaya pumasok ka na, Percy. Ipasok mo si Aliana! Aliana, tama siya. Malala pa tayo ng di oras kapag pinilit natin to. Aliana, planuhin natin na maayos to. Baka mamaya maging longganisa yung labas natin dito kapag pinilit natin to. Tara na! Kumalma ako sa pakiusap ni Presi. At napaisip rin ako sa sinabi niyang pagplanuhan namin ng mas maayos ang pagtakas. Totoo rin namang delikado na at ramdam na ramdam ko naman yon. At habang nasa kotse, isang matinding sagutan naman ang nangyari sa amin ni Leo. Hindi ka dapat basta-basta lumalabas dito. Hindi ka bubuhay ng mga yun eh. Sana rin naman kasi hindi mo niloko si Aliana. Di sana wala kami dito ngayon. Sus! Bakit ba naman kasi kailangan magmatigas, ha? O ano ba yan? Nagpapakipot ka pa, ha? Nagikipaglaro pa? Nasa akin ang lahat eh! Higit pa sa lahat ang kailangan mo! Kung pinapatagal mo lang na... Napakakapal naman ang mukha mo! Akala mo talaga lahat ng gusto mo pwede mo makuha? Bakit hindi? Kaya ko eh! Pwes ako, hindi mo ko kaya! Napakagaling mong manloko! Ang galing-galing mo magpaikot ng tao! Pero hindi uubra sa akin ang galing mo! Talagang magaling ako at may igagaling pa ako. Makikita mo rin pagkatapos ating ikasal. Sige lang mamiloso po ka pa. Pero wala ka talagang mapapala sa akin. Bata pa lang tayo, kinamumuhian na kita. Pinagtangkaan mo ko. Tapos sa kagustuhan mo akong maagaw sa kapatid mo, pinatay mo siya. Ganon ka kawalang ya, Leo. Kaya paano kita matatanggap? Sinusumpa kita. Sukang-suka ako sa buong pagkatao mo. Ano ba? Hindi ko pinatay si Miro? Nawala siya at hindi kita pinagtangkaan. Inakit mo ako eh. At wala akong pinatay. Nawala lang si Miro. Nawala siya. Nawala. Ha? Hindi ko pinatay ang kapatid ko. Teka, Leo, yung manibela. Pagalan mo lang itakbo mo. Magminor ka, Leo. Hindi ko pinatay. Wala akong pinatay. Wala! Leo! Leo, maayos ka nga! Mamamatay tayo sa ginagawa mo eh! Leo! Sa makitid na daan paakyat ng bundok, iniharurot ni Leo ang kotse. Para itong nawala sa sarili, tinapakan ng matindi ang silinyador.
habang pinanggigigilan din ng ikot ng manibela. Mabuti na lang, nakabalik kami sa bahay nang walang aksidente. Nang makababa ng kotse ay umakto si Leo na para bang walang nangyari. Oh, ingat ka. Alalahin na kita, Eliana. Mukha akong hawakan. Walang iya ka talagang babae ka! Ay! Tita! Huwag po, tita! Wait lang naman po. Ba't niyo naman po sa ginagawa? Tahimik ka ng bakla ka? O ngayon, kung hindi ka madadaan sa matinong usapan, halika ka dito, Aliana, ha? Aray! Aray ko, nasasaktan po ako, tita! Pagtapak ng paa ko mula sa kotse ay sinalubong agad ako ng mag-asawang sampal ni tita. Dinakbarin niya ako sa buhok at hinatak pa loob ng bahay at idiniretso niya ako sa banyo. Itinutok niya ang mukha ko sa shower at pagkatapos ay binuksan niya ito. Niyugyug niya ang ulo ko habang binubulyawan ako. Nanlaban ako kay tita at nakalas ko ang pagkakadakot niya sa buhok ko. Itinulak ko siya at ninervyos ako nang bumagsak siya sa sahig ng banyo. Tita! Tita, Diyos ko! Diyos ko, hindi ko po sinasadya! Tita! Aray! Talagang napakademonyita mong babae ka! Aray ko, tita, yung buhok ko, bitawan niyo ako! Tita, aray! Ayoko na! Hanggat hindi ka nagtatanda, hindi talaga kita titigilan! Tita! Tita! Tama na ho yan! Ako na bahala! Buisit ka talagang babae ka, ha? Makinig ka sa akin! Huling beses na talaga to! Sa susunod na magwalang yaka pa, magsasama na kayo ng daddy Fred mo! Leo, pasensya ka na dito, ha? Tita. Sige. Ako na hong kakausap kay Eliana. Sige, iho. Naku parusahan mo kung gusto mo. Yun lang naman yung dapat dyan. Sige na, ha? Lumabas ka dito! Lumabas ka! Huwag kang lalapit sa akin! Labas! Huwag kang malikot. Pag nandulas ka dyan, sasaluhin kita. Baka hindi na kita mabitawan nun eh. May sasabihin ako sa'yo. Huwag ka nga kasi masyadong makasarili. Sumunod ka na lang kasi. Dahil hindi lang naman sarili mong dala mo dito eh. Kung papayag ka na lang, giginhawa ang mundo mo. Pabubuhay pa. Hindi lang ikaw, kundi pati si Percy. Ha? Si Percy, tandaan mo yan. Kaya huwag ka masyadong mabangis, ha? Ilabas mo ang bangis mo sa unang gabi natin. Sa ngayon, pagpakabait ka muna, ha? Sige na, maligo ka na. Pero pwede rin, ako na magpaligo sa'yo, total. Lumabas ka na dito! Oo na, susunod na ako! Lumabas ka na lang, parang awa mo na! Yan, ang ganda mo talaga lalo kapag wet look ka eh. Saka yung umiiyak. Diyos ko po naman, Aliana. Tumayo ka. Tara, dito tayo sa kwarto. Ano ba naman itong napasukan natin? Pati ako pinagbabantaan na. Presi, hindi mo na kaya, Presi. Napakasasama nila. Napakahayop nila. True, Beshi. Yung tito din ni Leo, sinukot ako. Tinutukan na Keshi ng kutsilyo kanina nung nag-uusap kayo ni Leo. Makisama na lang daw ako. At wag na wag daw ako mangingailam. Napakawalang yan ng lahat ng tao dito. Hindi pwede to. Presi, hindi tayo papayag. Mamaya tatakas tayo. Pero kailangan natin pagandaan yun. Oo, hindi naman pwedeng gawin nila lahat ng gusto nila, no? Pero tama rin na, hindi tayo pwedeng mamatay dito sa labas. Sige, magandaan na tayo. Kumusta Yana? Hindi ko kayo dapat pumapasok ng basta-basta dito. Ikaw naman, magiging kapamilya na tayo. Kaya dapat maging mabait ka sa akin eh. Ay naku, napakaganda mo talaga. Maamong mo ka, pero palaban ng mga mata. Napakagaling pumili ng pamangkin ko talaga. Ikaw naman, Aliana. Galingan mo pang lumaban, ha? Parang nagustuhan ko yung nilayasan mo kami kanina. Kaso naharang ka raw ng mga aswang. Malas mo lang. Pero ituloy mo lang yan.
At kapag ako naman ang nakahuli sa'yo, titiyakon kung hindi malalaman ni Leo ang gagawin ko. Yun ay kung mahuhuli niyo ako. Nakakasok lamang malagkit na titig ng tiyuhin ni Leo. Pero sinabi ko sa sarili ko, ito na ang huli. Nang masiguro naming tulog na ang lahat, pumuslit na kami palabas. Nakahanap kami ng pwedeng daanan na mahirap masundan, pero may malaking problema. Grabe talaga dito, Prissy, no? Hindi natin nakikita pero ramdam na ramdam natin at saka dinig na dinig. Saka, nakikita mo ba yung mga little fireballs na yan? Mukhang mga mata yan sa dilim. Mga mata na aswang. Paano? Gugora bells ba tayo? Baka hindi na tayo makalabas ng buhay niyan. Aliana, hindi pwede yun. Hindi ko na makikita yung fafa ko. Sayang naman. Nakalabas na tayo nang hindi nila alam eh. Pero sige, atras na muna ulit. Pero ngayon, may pwede na tayong daanan. Kaso, tumulan na yung kasal nyo. Paano yan? Hindi bang in-advance na nila para wala ka nang kawala? Oh, di bukas natin gagawin. Tara na muna. Baka madisgrasya tayo dito eh. Yan! Napakaganda! Umiti ka naman, Aliana. Bagay na bagay sa'yo yung ipinatahing gown ni Leo eh. Pero, Aliana, seryoso ha? Magpapakabait ka doon. Maliwanag ba? Wala naman ako akong pagpipilian eh. Di ba hawak niyo na ako sa leeg? Kaya hindi niyo na po ako kailangang paalalahanan ng mga ganyan. Kaya pwede niyo na po akong iwan. Gusto ko po kasi munang mapag-isa bago ako lumakad dun eh. Yan! Susunod ka rin naman pala eh. Gagawa ka pa ng gulo. O siya, sige na. Basta ha? Panonoodin ko mula paglakad mo. Hanggang sa selyohan ni Leo ang halik sa pag-iisang dibdib niyo. Kaka-imbyerna na talaga yung tita mo. Kuhang-kuha yung mga impact tita sa mga K-drama, no? Kaya ano, Aliana, handa ka na ba? Handa man o hindi, wala nang pagkakataon. Buong buhay ko, nagpakontrol na ako kay tita eh. Dahil diba inihibilin nga ako sa kanya ni Daddy Fred? Ikaw, Pressy, handa ka na ba? Kaya mo ba talaga? Ha? Hindi lang ako handa, no? Excited pa ka mo, ang lola mo. Once in a lifetime ko lang gagawin to eh. O sige na, ilalak ko muna tong pinto tapos ayusin natin to. At saka, nga pala, ito nakuha natin deadly weapon sa tokador ni Leo. Saan mo isusuksok to? Baka makalimutan mo ha? Akin na. Baklasing itak nga to, no? Maikli pero napakatalas eh. At saka tadtad ng pilak yung hawakan. Hoy, yung bawang at asin mo ha. Kailangan natin yung pagdumaan tayo doon. At nagsimula na nga ang seremonyas. Tumugtog na ang bandang kinontrata ni Leo. Ibinigay na ang senyas para simulan ang paglalakad. Lalakarin mula sa loob ng bahay hanggang sa labas ng bakuran kung saan nakatayo ang idinisenyong altar. Suot ang belo at napakagarbong damit. Nakatanaw ang iilang bisita sa marahan at marangal na lakad ng magiging kabiyak ni Leo. At kay Leo na nasa dulo ng paglalakad na yon. Kahit natatakpan pa ng belo yung mukha mo, talagang umaapaw ang karektan mo. Ngayon, hayaan nating masilahyang ka ng mga sumasaksi sa atin. Hakawiin ko na tong belo mo. Teka! Hi, Papa Leo! Ha? Oh, ang laki yung mata mo ah! Pressy! Pressy, nakatakas ka! Salamat naman! Halika na! Nagustuhan ko talaga yun. Nakapagsuot ako ng gown. Naka-experience ako ng dream wedding. Charot! Oh, Aliana, ano ng plano? Loko-loko ka talaga kahit kailan eh. Bilisan mo na, tara na. Sundan na lang natin itong makitid na daan to para dire-diretso lang ito pababa. Aliana, tara na. Para may nakasunod sa atin. Kailangan natin mag-iba ng daan. Aabutan tayo, tara! Para hindi abutan ng mga nakasunod na tao ni Leo, nagsuot kami sa mga kakahuyan. Kahit hindi namin alam kung saan kami lalabas o kung may lalabasan ba kami. Umabante na lang kami.
hanggang sa nakarinig kami ng mahabang hiyaw ng mga kalalakihan. Ano yun, Aliana? Ba't ganun sigaw ng mga taong yun? Oo nga eh. Hindi kaya yun yung mga tao ni Leo. Pero paano nangyari yun? Tara na, bilisan na natin. Parang malapit pa rin sila eh. Oh my God naman, no? Para tayo nasa movie nito. Oh my gosh! Aliana, bilisan mo! Tara na! May umahaligid sa atin na hindi nakikita. Nung una yung mga kaluskusan, sunod ay isang nilalang ang nagdaan sa likuran namin. Binilisan namin ang patagong paglakad, pero maya't maya na ang pagpapabalik-balik ng nilalang sa paligid namin. Binunot ko na kakaibang patalim na kinuha ko kina Leo. Si Presi naman, nagsasaboy na ng mga asin at bawang. Naku, huwag naman po sana. Pero masama na talaga yung kutob ko dito eh. Tsaka, iba na rin yung amoy eh. Amoy bulok sa paligid. Teka, bahay ba yan? Saan? Yung halos nakatago sa talahiban. Naku, parang bahay nga. Yali ka, baka makahingi tayo ng tulong dyan. Pero, baka mas mapasama pa tayo dyan eh. Basta, umanda ka lang ha. Mauna ako. Grabe naman to. Sobrang sukal naman dito. Nagkakasugat-sugat na ako eh. Ito na ha. Umanda ka, Presi ha. Diyos ko. Itsura pa lang ng bahay na yan, te. Parang bahay na maligno. Pero wala na tayong choice eh. Tao po! Tao po! Kailangan lang po namin ng tulong. May tao po ba dyan? Tao po! Teka, Aliana, parang wala talagang tao. Bukas kasi yung bintana. Napakadilim nga lang sa loob oh. Aliana, narinig mo? May papalapit pa yata. Shhh! Kumaingay! Basta bahala na, bubuksan ko na to. Kailangan nating magtago dito eh. Aliana, yung itak ng Gabriela silang, iumang mo. Baka mamaya pagpasok natin biglang may sumunggap eh. Oh, hindi pala nakakandado eh. Presi, ang dilim dito ah. Pero parang wala ngang tao. Halika na, pasok ka na. Bahala na talaga. Oh, ayan, nakapasok na tayo. Isara mo na yan. Ano kaya? May tao kaya dito? Parang mayroon palang tao. Ayan oh, may pinagkainan. May mga kaldero pa eh. Ano kayang laman ng kalderong yan? Ang lalaki niya na. Anong gagawin natin? Basta, libutin muna natin to. Siguraduhin natin na walang tao dito. Basta alerto lang talaga. Ay, Diyos ko po naman. Alalanan na sa higa. Para tayong lulusot dito. Aliana, help! I'm drowning! Help! Shh! Huy! Huwag kang maingay. Anong drowning ka dyan? Lunurin kita eh. Akin yung kamay mo. Tapos hilahin mo yung paa mo. Oo. Ito na. Akit na ako. 1, 2... Aliana! Huy, ano ba, Presi? Baka marinig tayo sa labas niyan. Hindi. Parang may umawak sa paa ko eh. Ano? Baka naman guni-guni mo lang yun. O baka insekto lang dyan sa ilalim. Pero, teka. Iyang tinatapakan mo. Tingnan mo. Yung sahig, parang nabubuksan talaga eh. Silipin ba natin? Ano? Silipin mo mag-isa mo. Gusto mo dyan ka na tumira. Baka mapalitaw mo yung mga hindi dapat lumitaw dyan eh. Tara, may kwarto, tignan natin. Baka nandun yung undin. Ewan ko sa'yo, baliw ka talaga. Uy, grabe napakadilim dito. Teka lang, Aliana. Ubarin ko na nga muna tong wedding gown mo. Oo nga, ubarin mo nga muna yan. Ewan ko nga ba kung paano ka nakatakbo ng ganyan yung suot mo eh. Hindi kami pwedeng magpakasiguro. Walang laman ang bahay ng dinatna namin. Pero hindi ibig sabihin nun na walang tao o walang nakatira doon. Nakiramdam kami mula sa loob. Naririnig naman namin ang pag-aligid ng mga kalalakihang halatang may hinahanap. At dahil hindi kami makalabas doon sa bahay sa gitna ng gubat, inabutan kami ng pagkagat ng dilim. Naku,
Ano ba namang klaseng tunog ng mga aso yun? Mga aso lang yun. Mas mabuti na yun na lang yung isipin mo. Ha? Ano yun? Nako, parang may bumagsak ulo mo daga. Ikaw, naisip mo ba kung ano yun? Naisip mo ba kung ano naisip ko, P1? Ano ka ba, Presi? Huwag kang magulo. Naku, hoy. Yung mga yabag papalapit na dito. Paano yung Presi? Ano pa ba? Tara, magtago na tayo. Natakot kaming magtago sa napakadilim na kwarto. Kaya nagsumiksik na lang kami sa likod ng isang aparador. Nasisili pa rin namin ang paligid. Kaya kitang-kita ko noong may sumilip sa bintana. Madilim, kaya hindi ko maaninag ang muka. Pero lalaki ang hugis ng nakasilip. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Isang napakalaking bulto ng lalaki ang iniluwa ng pinto. Pigil hininga kami habang dahan-dahan itong humahakbang. Lalo kaming namaluktot nang lumingon ito sa direksyon ng pinagtataguan namin. Saka siya humugot sa ilalim ng mesa ng isang tila itak. At sa di inaasahan, nakatabig kami ng sambalilong, nakasabit pala sa likuran namin. Naku, Presi, lagot na! Diyos ko, papunta na dito! Aliana, ang laki ng hawak niya. Hoy, teka, ba't ka lumalabas? Anong gagawin mo? Teka lang, Presi, ha? Hoy! Ikaw! Nakikita mo to? Kahit mas maikli to kaysa sa dala mo, papalagan talaga kita! Kuya Manong, tatakbo sa amo. Pasensya na ho talaga. Kailangan lang po talaga namin na matataguan. Kaya po kami pumasok dito sa bahay nyo. Kuya, pakibaba po yung tabak ni Andres Bonifacio. Kasapi rin ho kami nakilusan. Wala naman ho kami balak na masama eh. O siya, sige. Basta't ibaba mo rin yan. Ay, nakakainlove yung boses. Ikaw kaya una magbaba niyan. Oo nga, dehado kami dyan eh. Yan, madali ka palang kausap eh. O, eto, binaba ko na rin ha. Ay, salamat, ayos na. Munang kasunduan sa biyak na bato. Manong, baka ho pwede na magbukas tayo ng ilaw. Kasi nakakatakot ho kayo eh. Yung boses niyo po nakakatakot sa dilim. Para kayong si Undertaker. Kuya, ang macho mo naman. May gasera na pala. Salamat naman. Pasensya na ulit ha. Kasi may nakahabol sa amin eh. Kaya dito kami napasuot. Kuya, salamat sa pagkain ha. Mabusog kami tsaka masarap. Doon kayo matutulog sa kwarto ha. Tapos dito ako sa labas. Nako, nakakahiya naman kuya. Dito na lang po kami. Doon kayo para mas ligtas kayo. Nga pala, teka muna ha. Ano kasi, hindi pa talaga namin alam kung anong gagawin namin eh. Malinaw lang kasi talaga, nagtatago kami sa mga humahabol sa amin. Dumito lang kayo hanggat kailangan nyo. Wala namang makakahanap sa inyo dito eh. Teka lang ha. Lalabas lang ako. Shh! Aliana, mukhang dito muna tayo, no? Parang gano'n na nga. Napakatipid naman kasing magsalita eh. Pero hayaan na natin. Nahihiya lang siguro. Maglaban naman tayong nasa bahay niya eh. Pero uy, huwag tayong papakasiguro ha. Lalo ka na. Baka mamaya kung anong gawin sa inyan. Hoy, yung boses mo naman. Baka nandyan lang yan eh. Tsaka alam ko naman yun. Hindi ko naman aalisin sa katawan ko yung kutsilyo, no? Naku, laking tao pa naman yan. Buti sana kung sa akin may gawin, pwede naman. Tsaring. Basta, bantayan na lang natin isa't isa. Ano na kaya nangyari doon sa tinakasan natin, no? Ay, sigurado ako paikot-ikot pa rin yung mga yung sa kakahanap sa atin. Hindi nang pagpapahingahin yung mga tauhan niya eh. Maibalik lang tayo. Pero alam mo, kahit ganito yung lagay natin ngayon, napakalaking ginhawa, no? Nakawala tayo sa kanila. Kay Leo at saka kay Tita. Buti na nga lang kasama kita, Presi. Asus, ang cheesy mo, ha? Basta, Beshi forever. Pero salamat talaga, ha? Yaan mo, konti pa makakatakas na talaga tayo.
Huwag lang sana tayong matuntunong mga yun. Teka, parang putok ng baril yun ah. Diyos mio, oo nga. Hindi kaya si Leo yun? Hindi kaya napapalaban yung mga tao niya doon sa mga aswang na namumugad dito? Hindi ba sabi ni Leo? Posible. Pero sana patigilin na lang sila ni Leo, no? Mapapahamak lang sila lalo na kung hanggang gabi nandito sila sa gubat. Diyos ko, kanina mga putok ng baril Ngayon, parang may nasasaktan na yata. Ano ba naman to, Presi? Alam mo, bukas umalis na talaga tayo dito kahit medyo delikado pa. Baka kasi madamay rin itong may-ari ng bahay Huy, ba't ganyan yung itsura mo? Kasi, hindi mo ba naisip? Pinamumugaran daw ng aswang tong bundok na to. Tapos tong bahay, paano kaya yung lalaki kasama natin kanina? Baka mamaya... Alam ko naman yan. Posible rin talaga yun. Kaya nga talagang hindi tayo pwedeng kumurap At ngayong gabi magkakaalaman tayo. Pagkamali lang siya, isasaksak ko talaga sa kanya to. Tsaka may bawang at asin ka pa naman dyan, di ba? Oo, napakarami talaga na kinuha ko. O sige, wala nang tulugan to. Hanggang sa mahiga kami ay hindi pa bumabalik ang lalaki. Hindi rin naman ako makatulog. Bukod sa alinlangan sa may-ari ng bahay, maya't maya rin ang mga kakaibang tunog na naririnig ko. At hindi lang ito sa labas ng bahay. Galing talaga nito ni Presi. Wala raw tulugan. Walang patid yung hilik niya Nasi-CR pa naman ako. Ako na nga lang ang bumubukas na pinto. Hindi ako gumalaw. Pinanood ko lang. Isang mata lang yon at nakita ko ang mata niyang nakasilip sa siwang. Nananatili akong alerto sa bawat galaw. Pero maya-maya ay isinara niya rin ang pinto. Uy, Liana, ba't ka naman natulog? Ayos Parang ako nagbabantay ng baboy na naghihilik Pero teka, umaga na nga ba? Baboy ka dyan. Tsaka oo, umaga na. Talaga palang walang halos bintana tong bahay niya, no? Walang pumapasok na liwanag. Doon lang sa siwang ng bubong, oh. Tara, baba na tayo. Baka matuntun pa tayo dito, kayong dalawa dyan. Pwede na kayo mag-almusal. Salamat, pwede bang breakfast in bed? Hindi, biro lang. Ito na, palabas na kami. Pero, Aliana, ano nga pa ulit yung sinasabi mo? May nangyari ba kagabi? Tulog ka kasi. Una, nakita ko yung napakaraming damit ng babae sa banyo. Tapos pagbalik niya, may bahid siya ng dugo. Tapos, sumili pa yan dito Pero umalis din naman. Hala? May something talaga kay kuya, no? Pero di bali, alis na naman tayo kumain na lang tayo tapos fly like a butterfly na tayo. Tara! Muli kaming naupo sa hapag kasama ang lalaking yon. Pero ngayon, pareho na kaming iwasang magkatitigan. Dahil hindi siya nagpalit ng damit, nakita rin ni Presi ang dugo sa tagiliran niya. Habang kumakain kami, ibinahagi namin ang balak naming umalis. Pero bigla na lang nagbago ang lahat. Kayong dalawa, di pa kayo pwedeng umalis. Ha? Bakit naman? Alam mo kasi, kung hindi rin kasi kami aalis dito, madadamay ka kapag natuntun kami dito ng mga humahanap sa amin. Saka, ba't mo ba kami pinipigilan? Nagtago lang naman kami dito Pero kailangan na talaga namin makalayo tsaka umuwi na. Hindi nga pwede. Ano? Hindi mo kami pwedeng pigilan! Hoy! Ba't mo ba kami tinatalikuran? At saka ano bang gagawin mo dyan sa sulok? Kausapin mo nga kami! Aliana, teka, parang binubuksan niya yung sahig ko. Diyos ko, Aliana, ihanda mo yung sandata mo. Parang masama yung kutob ko dyan. Diyos ko, ano yan? Mga bangkay! Sinasabi ko na nga ba? Anong ginawa mo sa kanila? Punong-puno sila ng dugo Hindi, aalis na kami dito. Huwag mo kaming pipigilan dahil kikilitan kita nito.
Huwag kang sumigaw, Aliana. Ha? Teka, bakit mo alam yung pangalan ko? Hindi nga tayo nakapagpakilala sa isa't isa eh. Pero basta, aalis na kami. Presi, tara na! Sila yung humahabol sa inyo. Nakasalubong sila ng aswang kaya duguan tsaka malubha sila. Pero buhay pa yung mga yan. Inatake pa talaga ng nasalubong na aswang? O ikaw yung umatake sa kanila? Aliana, talagang hindi mapagkakatiwalaan yan. Kagagawan mo yan, lalaki. Tapos malamang isusunod mo kami. Pero sige, subukan mo. Eto, asin tsaka bawang. Lapdos ka kapag pinagbabatok kita nito. Kumalma nga kayo. Hindi ako yung matake sa tauhan ng kapatid ko. Ano? Kapatid mo? Ikaw ba si Miro? Oo, Aliana. Pero nalungkot ako na hindi mo ko nakilala. Si Miro? Si Miro yung kapatid ni Leo? What? Pero teka lang. Pinaglalaro mo ba kami? Magaling man lang yung mga aswang. Aliana, umayos ka. Huwag ka maniwala sa lalaking yan. Pero patay na si Miro! Napakawalang yamo para gamitin yung namatay para manlinlang! Makinig ka. Pinalabas ng lahat na patay na ako. Dahil malaking eskandalo sa pamilya kung malalaman nila yung ginawa sa akin ng kapatid ko. Pinamigay nila ako sa isang katiwala. Hanggang sa pumanaw na yung nag-aalaga sa akin. Maniwala ka o hindi, ito yung totoo. Oh, ito. Tignan mo tong bracelet ko. Gawa mo to, Aliana, di ba? Yung pulseras. Hindi. Ano ba to? Ano ba talaga nangyayari? Ano? Teka nga muna. Napakagulo. Aliana, alis tayo, di ba? Pinagloloko lang tayo nito. Kasi kung di mamamatay tao to, siguradong aswang yan. Presi, hindi ko hayaan may mangyari masama kay Aliana. Nagdagdag na ng tauhan si Leo na maghahanap sa inyo. Magdamag sila nag-iikot. At sigurado ako, napakalapit na nila dito. Aliana, nakikiusap ako sa'yo. Para na lang sa kaligtasan mo, maghintay ka pa. Gusto ko maging ligtas ka. Walang pwedeng makapanakit sa'yo. Miro? Talaga bang ikaw yan, Miro? Totoo ba talaga to? Napakatagal na. Tapos, Miro? Walang pwedeng makapanakit sa'yo. Yan lagi ang sinasabi sa akin ni Miro nung kami pa. Opo, si Miro ang nobyo ko noon bago namin nakalaing patay na siya. Bago namin inakalang pinatay siya ni Leo. Litong-lito pa rin ako. Pero nang marinig kong muli ang mga salitang yon, parang bumalik ang lahat ng masasayang alaala namin nung high school pa kami. Ay, Diyos ko po naman. Yung nakaraan ba't ngayon pa nagbalik, Aliana? Si Miro nga ba talaga yan? Oo, Presi. Si Miro nga siya. Ay, oh my God! Hindi ko talaga to kinakaya. Yung kifi ko, bibigay na. Unti-unti ay nagsimulang lumitaw sa akin ng mukhang minsan kong minahal. Kahit binago na siya ng husto ng panahon, ngayon ay may makapal na balbas, mahabang magulong buhok, at balat na puno ng pilat. Ang mga mata niya, hindi nagbago. Mga mata pa rin yun ni Miro, ang lalaking minsan kong minahal. Aliana, alam ko napakalayo ng anuman meron tayo noon. Pero ang pinakamahalaga sa akin ngayon, ikaw, yung kaligtasan mo. Yung malayo ka sa kapatid ko. Kaya pakiusap, dumito ka muna. Ako na rin mismo maghahatid sa inyo pababa kapag mas ligtas na. Miro, napakahirap kasi talagang paniwalaan ng lahat eh. Nagkakaaswangan tapos bigla ka nalang lilitaw. Tapos nagpapakilalang Miro. Naku, Aliana, paano na ba to? Kung ako yung tatanungin dito, dapat pa rin umalis tayo ngayon. Diyos ko, may mga tao. Naku, mga tao ni Leo yan. Magsitago kayo sa kwarto.
Natunto na tayo. At baka narinig pa tayo. Ano gagawin mo, Miro? Sige na, ako lang bahala dito. Basta magtago lang kayo. Limang lalaki ang nasa labas. Tumakbo kami ni Presi papasok sa kwarto habang binuksan ni Miro ang pinto. Narinig pa naming mahinahon siyang nakikiusap hanggang sa bigla na lang naging marahas ang lahat ng tunog. Nadali ako. Kayong dalawa, tumakbo na kayo. Sige na! Mga hayop kayo! Lumayo kayo dito! Aliana! Nagkakagulo na sila! Tara na! Hindi! Mapapatay nila si Miro! Miro! Sige na! Kaya ko na to! Umalis na kayo! Gusto ko sana siyang tulungan, pero napilitan kaming tumalon sa bintana at doon kami bumagsak sa mas malalang bitag. Naghihintay na pala si Leo at ang tiyuhin niya. Oh, ayun na pala yung asawa mo eh. Mahusay talaga magkapagtaguan yan, oh. Diyos ko! Sina Leo, Aliana! Oy, mahal! Medyo pinahirapan mo ako dun ha. Pero ngayon, umuwi na tayo. Itutuloy pa natin yung kasal. Walang yaka! Hiniya na nga kita nung pinagmukha kitang tanga sa kasal na yun eh! Tapos mag-iilusyon ka pa! Hindi nga ako nag-iilusyon. Ang tawag dito, porsigido. Kailangan eh. At para na din sa'yo to. Tama na yung kalokohan mo, Leo! Miro! Oh my God! Miro sa likod! Nakaiwa siya! Ang bilis si Miro! Wala ka talagang kadala-dala. Uulitin ko lang naman yung ginawa ko sa inyo noon. Hindi ako tanga para maulit mo yun! Presi! Itakbo mo na si Aliana! Diyos ko, Aliana, tara na! Kaya na ni Miro yan! Nakita mo, napakabilis niya, oh! Dehadong-dehado si Miro pero wala na kaming ibang pagpipilian. Tumakbo na lang kami. Ang huli naming narinig ay mga putok ng barel. At pagkatapos nun, isang mabangis na atungal na hindi pa namin kailanman narinig. Sinundan yon ng mga sigaw. Ano man ang nangyari noon, hindi pa tapos. Pero kami nakalayo hanggang sa mapadpad kami sa isang maliit na kubo malapit sa isang batis. Dito muna tayo. Hindi ko na kaya. Sakto nakatago rin to sa makapal na halaman. Grabe talaga, Presi. Ano, ayos ka lang ba? Hingal kabayo pero ayos naman ako. Ikaw ba? Ayos lang ako pero si Miro, ano na kayang nangyari doon? Nagkabarila na doon eh. Baka napahamak na yun. Napakarami niyang binubuno doon eh. Nako, sana kinakaya niya. Nakita mo rin naman kung gaano siya kabilis kahit sobrang laki niya, no? Pero bukod sa putok ng baril, may iba kasi ako narinig eh. Narinig mo din yun, di ba? Yun na nga eh. May malakas na hangil. Tapos nakakatakot yung tunog nun. Tapos sunod-sunod na nagsigawan yung mga lalaki. Presi, naririnig mo ba yun? May gumagalaw doon sa kakahuyan. Diyos ko, tuloy-tuloy yung galaw, Aliana. Ano kaya nga hype yan? Yung kutsilyo mo, nasaan na? Ito, tingnan natin. Alerto lang tayo ah. Wala tayong matatakbuhan dito. Nako, mas nakikita ko na. Mas lumalapit na. Ayan na, Aliana. Ano yan? Puro dugo. Huwag ka lalapit dito. Anong halimaw ka? Aliana, Presi, tulungan niyo ako. Diyos ko, si Miro naliligo sa dugo. Diyos ko, pati yung mukha mo puro dugo. Miro, ano ba nangyari? Tama ba ng mahalayan? Punong-puno ka rin ng saksak ko. Presi, anong gagawin natin? Wala na. Si Leo papatay na. Doon sa bahay. Ibalik niyo ako doon. Nandun na lahat. Nandun na lahat ng gamot. Tsaka ang panlunas. Bilisin niyo. Sige, bahala na. Basta Presi, tulungan mo ko, buhatin natin siya.
At saka yung damit mo, baka pwedeng hubarin mo muna. Ipantatapal muna natin dyan sa ibang mong sugat. Naliligo talaga si Miro noon sa sarili niyang dugo. Hirap na hirap huminga. Pero himalang may malay pa rin siya. At kahit halos imposibleng buhatin siya, nagawa pa rin naming maibalik siya ni Presi sa bahay. Nako, alala na talaga dito. Talagang rambulan sila dito. Gulo-gulo itong bahay. May mga dugo pa doon sa labas, oh. Pero nasa na yung mga katawan? Hayaan mo na muna yun. Malubahato si Miro eh. Tulungan mo ko dito. Humanap ka ng mga gamot at saka gasa. Magpakulo ka rin ng tubig at saka dalhan mo ko ng pamunas ha. Pero yung mga bala sa katawan niya, hindi ko alam kung paano tatanggalin to eh. Liana, yun lang is. Iabot niya sa akin. Yung boteng may pulang takip. Yun lang yung kailangan kong gamot. Oo, sige. Ito ba yun? Uy, Miro, ano gagawin mo? Iinumin mo ba yan? Aba, anong klaseng langis yan? Nakita mo yung sugat? Kusang nilalabas yung bala, oh. Hala, oo nga no. At saka kung tititigan mong maigi, dahan-dahan nagsasara, oh. Ibang klase pala yan eh. Teka, nakatulog na yata siya. Siguro, hayaan na natin yung mga sugat pero punasan pa natin. Tapos hayaan na nating makatulog. Pero sige, ako nang bahala. Magluto ka na lang kung may pwedeng lutuin dyan. O siya, sige. Uy, kahit miss mo na yan, huwag ka mananamantala, ha? Uy, alam mo ikaw, napakaano mo talaga. Doon ka na nga. Pagluto ka na nga doon para makakain na to paggising niya. Ay, susme, makalayo na nga. Masisira talaga yung ulo ko sa mga nangyayari. Una, pinuwersa ka ipakasal. Tapos tumakas tayo. Tapos napadpad tayo dito sa bahay na to. Si Miro pala yung may-ari. May mga aswang-aswang pa. Tapos hindi pa yun nakakaloka. Nagpatayan pa sila ni Leo. Ay, naku, Aliana. Pagkatapos nito, wag mo na ako kakausapin, ha? Sleeping Beauty muna ako ng mga 100 years. Diyan na nga kayo ng long lost love mo. Ay, napakatindi talaga ng mga nangyari. Akala ko, sunuran na lang ako kay tita eh. Muntik pa ako mapasok doon sa pag-aasawa. Pero, Diyos ko naman, Miro. buti, naging matapang ka, Aliana. Kaya nakatakas ka. Akala ko naman tulog ka eh. Oh, ano nang pakiramdam mo? Grabe yung itsura mo kanina eh. Nakaidip na naman na talaga ako. Pero nagising ako kasi nakatitig ka eh. Nakatitig? At saka, ano naman kinalaman nun? Pero kung tumitig man ako, masama ba yun? Napakatagal na kaya nung... Kasi naman, malinaw na si isip kong nawala ka na nun eh. Kaya nga, nagpatangay na lang ako sa buhay. Kinapitan ko yung tatay-tatayan ko. Baka pwede pa tayo magsimula. Oh. Dinner's ready! Ginataang tilapia with stir-fried kangkong, asawa ni Kangkang, at giniling-giling na bawang ni Aliana na. Uy, paupo ka na nga. Dami-dami mong sinasabi dyan eh. Kumain na nga tayo dito. Ayos. Isda tsaka gulay. Mabuti na lang din maganda yung naani nating gulay, no? Aba, syempre no, maganda kasing umani. Char, ang sarap din ng may taniman ka, no? Walang gastos. Sigurado pang sariwa. At saka kung sa karne naman, pwede namang mga aso ng kinarating oso at saka baboy ramo, di ba? Tapos may palaisdaan pa. Ay, nako. Countryside is the best na talaga. May oso ba sa Pilipinas? Ewan ko sa'yo. Pero, sarap nga nung kangkong ha. Nga pala. Bukas darating yung kapatid ng nag-aalaga sa akin dati. Papakilala kita doon. Saka gusto ko na rin kasi pag-usapan natin yung ano eh. Oh, ano ba yun? Sabihin mo na yan. Baka sa iba pa lumabas yan eh. Kumakain pa naman tayo. Yung kasal sana, Aliana. Gusto ko sana magpakasal tayo. Para talagang makalagay na tayo sa tahimik. Ay!
Sakalan, kasalan na. Ito na yung totoo, Aliana. This is it. This really is it. Katahin na natin yung pinakamatabang guya. Pagulungin na yung ubas. Ipatawag ang mga mahal na konti. Hoy, ano ka ba? Nabibingi ako sa'yo eh. Miro, ano ulit yung sinasabi mo? Aliana, ayos lang naman kung hindi ka pa handa. Naintindihan ko yung pinagdadaanan mo kasi... Ano ka ba? Dami mo namang sinasabi. Hayag ako. Ay, grabe. Di ko talaga akalaing magkasama na talaga ulit kami ni Miro. Salamat talaga sa Diyos. Napakalaking biyaya talaga nito. Lulong ng mga aso. Bakit na naman? Sa paligid nitong bahay yun ah. Miro? Miro? Oh, wala pala siya dito. Saan na nagpunta yun? Ay, kung ano nakikita yung mga aso tapos lumabas pa yata si Miro ah. Miro? 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 Miro, ano nangyayari sa'yo? Aliana, lumayo ka. Hayaan mo lang ako. Lumayo ka na. Sige na. Miro? Miro, ano yan? Bakit nangingitim yung mga balahibo mo? Ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan, Miro? Ano yun? Ano yung nasa ilalim ng sahig? Miro, paano ka ba nagkaganyan? Aswang ka ba talaga, Miro? Oo, aswang ako. Pero hindi ako masama. Nayanggaw lang ako. Nung itinapon ako ng pamilya ko. Lumayo ka na, Aliana. Kaya ko na to. Ayoko masaktan ka. Lumayo ka na! Nakadapa si Miro sa may pintuan. Unti-unting nilalamon ng balahibo ang katawan. Baluktot ang mukha sa anyong hindi ko na halos makilala. Nanginginig siya at naglalaway. At para bang may nilalaban ng kung anong halimaw sa loob. Nanigas ako sa takot, pero nanaig ang awa at ang pagmamahal. Naniwala ako sa bawat salitang sinabi niya. Nakita ko ang sakit at pagpipigil sa mga mata niya. At sa buong magdamag, hindi ko siya iniwan. Hanggang sa pagsikat ng araw ay bumalik siya sa anyo niyang tao. Miro? Ano? Kumusta ka? Nanglalambot pa ako dahil sa pagbibigil. Pero ayos na ako. Aliana, sorry ha. Patawad kasi hindi ko kayang sabihin sa'yo yun. Hindi yun yung bagay na ikakatuwa ko ibahagi sa'yo. Aaminin ko, Miro. Naguluhan talaga ako. Nagalit din ako dahil may ganun kang lihim. Natatakot rin talaga ako pero... Miro, pasalamat tayo sa Diyos dahil nangingibabaw pa rin yung pagkakaunawa ko sa'yo. Pero ano ba pwedeng gawin dyan? O may pwede pa bang gawin dyan? Ginagawan ko to ng paraan, Aliana. Pero ang pinakamakakatulong sa akin, yung kapatid na nag-alaga sa akin dati. Pasensya na talaga, Aliana. Alam kong galing ka pa sa isang gulo. Tapos ito naman yung natagpuan mo. Kalmado na si Miro nang magising si Presi ng umagang yon. Pero dahil kasama namin sa bahay si Presi, sinabi ko rin sa kanya ang sitwasyon ni Miro. Siyempre nag-hysterical ang kaibigan ko. Pero sino nga ba ang hindi magigimbal? Pero laking pasalamat ko dahil mas nilawakan niya rin ang pangunawa niya. Kinagabihan nga, nakaharap na namin ang sinasabi ni Miro na kapatid ng nag-alaga sa kanya noon. At para bang pagkakataon, dahil kilala namin ang matandang yon. Aliana, Iha, at saka ikaw, Presi, napakalaki ng pasasalamat ko sa inyo. Dahil talaga namang inunawa ninyo ang kalagayan nitong si Miro. Nasaksihan ko naman ang dinanas mo sa kamay ni Leo. Pero nanatiling napakabuti ng kalooban mo. Salamat sa iyo, ha, Iha. Naway lalo kang kasihan ng langit. Naku, sobre naman po yan. At saka opo, talaga naman po sobra yung pinagdaanan ko eh.
Pero pasalamat pa rin po ako dahil yun po yung nagdala sa akin kay Miro. At opo, hindi ko po maitatanggi na parang malaking problema yung sitwasyon ni Miro. Pero basta naman po nagmamahalan at nag-uunawaan, kaya naman po ang lahat, hindi po ba? Mabuhay ang pagmamahalan ng runaway bride ng aswang! Hoy, Presi, ano po pinagsasasabi mo? Ay, sorry. Kasi naman, ang senti-senti mo kasi eh. Aliana, salamat ah. Akala ko hindi mo na ako papakasalan eh. Salamat dahil naunawaan mo ko. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Basta nagmamahalan tayo, kaya yan. Talaga natutuwa ako sa pag-iibigan ninyong dalawa. Paano? Malinaw na ang lahat. Sa loob ng 3 linggo kayo ikakasal na. At bilang magulang nito si Miro ibinibigay ko ang basbas ko sa inyo. Maraming salamat po talaga, Manang Henya. Mula po sa pagtulong niyo sa akin sa unang pagtakas ko hanggang sa pagsuporta niyo po sa amin ngayon. At saka pati yung venue nyo okay na rin. Dito na lang tayo sa bundok ha. Kasi baka mamaya pag sa simbahan, bigla pang sumulpot yung tita mo eh. Ano ka ba naman, Aliana? Matulog ka na nga. 1 linggo na lang naman eh. Bakit ganun? Ano ba yung naririnig ko? Imbis na dalawin ng antok ay isang misteryosong bulong ang ayaw akong tigilan. Lalaki ang boses nun. Itinatanggi ko lang pero pamilyar yon. Gusto ko nang ibaon sa limot. Pero si Leo, para bang ginagambala pa ako mula sa kung nasaan man siya ngayon. Nakatulog na rin naman ako. Pero nang maalimpungatan ako, hindi ako makapaniwala sa nabungaran ko. Namalayan ko na lang ang sarili kong nasa gitna ng napakadilim na gubat. Nakatayo lang ako. Ang kaharap ko, walang iba kundi si Leo na mas nakakakilabot ang mga mata. Ano nangyari? Bakit ako nandito? Miro! Miro, tulungan mo ako! Presi! Miro! Si Leo ba to? Bakit ganun yung mga mata niya? Napakaganda mo talaga, Aliana. Lalo na sa suot mong pantulog na yan. Ikakasal ka na pala? Baka naman tumakas ka na naman kapag may nalaman ka. Hayop ka talaga! Tigilan mo ako! Bumalik ka na sa pinanggalingan mo! Ikaw lang naman ang dapat takasan at iwanan dahil napakasama mo! Sigurado ka? Gustong gusto kong nakikita ka lumalaban. Tumatakbo para makaligtas. Para mabuhay. Malapit na ulit mangyari yon. At kapag nangyari yon, nandoon ako para panoorin ka at ang delubyong idinulot mo sa kapatid ko. Sinasabi ko sa'yo, wala kami pinagkaiba. Baka nga, mas masahol pa ang kapatid ko. Hindi! Hindi! Demonyo ka! Hindi! Lumayas ka dito! Miro! Tulungan mo ako! Aliana! Aliana, gising! Gising, binabangungot ka! Miro! Miro! Miro, bumalik siya! Bumalik siya, Miro! Guguluhin niya tayo! Diyos ko, napakalamig ng pawis mo. Hindi, Aliana. Hindi ko hayaan masaktan ka. Wala naman nanakit sa'yo. Niyakap lang ako ni Miro habang umiiyak at nangangatog. Ilang gabi pang naulit ang pagbulong at pagpapakita ni Leo. Pero tinibayan ko ang loob ko. Imbis na magpatakot sa nagbabadyang panggugulo ni Leo, inihanda ko ang sarili ko sakaling magpakita siya at manggulo. Pero sa nakita't nalaman ko, parang natunaw ang lahat ng kahandaan ko. Miro? Miro? Nasaan na ba yun? Wala nang panggatong eh. Huh? Sino kausap nun? Si Manang Henya pala. Ba't naman tagod-tago pa sila sa puno? Tsaka, anong pinapahid ni Manang kay Miro? Teka, bakit bigla siya palit ng anyo? Sigurado na to, Manang. Wala nang kawala to.
Hindi naman alam ni Aliana na ako talaga si Leo. At sa gabi ng pagdurugo ng buwan, maaangkin ko ang alay. At magiging ganap ang pagkaswang ko. At magiging mas makapangyarihan ako. Napakatalino mo talaga, Leo. At sa'yo talaga bumagsak ang babaeng may dugong babaylan. Napakaraming nagnanais na makaangkin sa kanya para sa kapangyarihan. Yasimiro, napaka-inutil, napakahinang nilalang. Nararapat lang na ikulong siya doon. Pero ikaw, naging mas maingat ka. Kaya ikaw ang makakapagkamit ng hinahangad na kapangyarihan ng napakaraming lahi ng aswang dito. Pero paghandaan mo lang din dahil posibleng sumulpot ang mga kalabang lahi. Wala na siyang takas. Gaya ng babaeng may dugo ng babaylan. Ako nang bahala, Manang. Ako nang bahala. At nagpapasalamat din ako sa iyo. Dahil akala ko, hindi ko na matutupad ang layunin ko eh. Dahil sa mga narinig at nalaman ko ay para bang literal na piniga at sumabog ang puso ko. O para itong dinaanan ng milyong-milyong karayom. Nagtatakbo ako sa isang ilog at doon ko ibinuhos ang lahat ng pasakit na bumabaha sa loob ko. Taglakad pa ako. Sa isang talon ay walang humpay kung inihahataw ang punyal na kinuha ko pa sa bahay ni Leo habang lumuluha pa rin. Mga hayop talaga kayo. Tandaan niyo itong mga demonyo. Dadanak ng dugo. Sa dapit hapon ng kasal namin, hindi lang paglubog ng araw masasaksihan ng kabundukang to. Pagsapit ng dilim, magliliwanag ang gubat na to dahil sa alab ng galit ko. Malinaw na ang lahat. Ang mangyayaring kasal ko sa ikalawang pagkakataon, binuo na naman ang panlilinlang ng mga aswang. Pero ang gagamitin ko naman sa kanila, ang pag-aakala nilang isa kong simple at mahinang babae. Tinapos ko ang pag-iyak, iniangat ko ang punyal, at nagdasal para humingi ng tulong sa langit. Maya-mayang nakarinig ako ng kulog, kasunod na nito ang buhos ng ulan. Muling bumuhos ang mga natitira kong luha. Ipinagpalagay kong ang pagbuhos ng ulan ay ang basbas at tugon sa akin ng langit sa binubuo kong plano. Aliana, ano? Handa ka na ba? Kasalan na, ha? Sila yung dapat mong tanungin kung handa na sila sa gagawin ko. Grabe ka naman, nakakatakot ko naman. Alam ko matapang ka. Pero nakakatakot yung tulog mo ngayon, ha? Pero hindi naman kita masisisi. Patong-patong na kasi yung panlulokong ginawa sa'yo. Ay, nako, handa na naman yung lahat. Ikaw nang bahala. At kahit medyo nangangatog yung kifi ko dito, susuportahan pa rin kita. Basta, salamat Presi Alam kong napakahirap rin ang mga ginawa mo, pero titiyakin ko sa'yo. Matatapos na lahat to. Isang napakagandang pagtatapos yung makikita mo. Grabe. Ewan ko kung alin yung mas patalim. Yung mata mo o yung malaking deadly weapon? Basta, yung gaas pati yung holy water, ihanda mo yun. Oo, sige. Dumating na nga ang oras. Papalubog ang araw. Kahit kami-kami lang ay ginawa ko ang nakaugaliang lakad papunta sa lalaki. Habang tumutugtog ang mga gitarista, kalmado at nakangiti akong naglalakad. Habang halos matakpan ng belo ang mukha ko, natatanaw ko na si Miro, pati ang opisyal na pamangkin din ni Manang na magkakasali sa amin. Nang makarating ako kay Miro, marahan niyang tinanggal ang belo ko. Kitang-kita ko ang pagkahulog niya sa napakatamis kong ngiti. Tumayo kaming dalawa sa pulang bilog, kasama si Apong na magkakasal. At doon na nagsimula ang palitan ng panata. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito na maging kabiyak? Sa lambong ng dilim, sa tanglaw ng buwan, sa hapis ng dugo at laman hanggang kamatayan? Opo, Apong. Ikaw babae, tinatanggap mo bang maging kabiyak ang lalaking ito sa lambong ng dilim, sa tanglaw ng buwan,
sa hapis ng dugo at laman hanggang kamatayan. Opo, Apong. Naisuot na ang itim na singsing. Nagkapalitan na ng mga mariringal na panata. Oras na para gawaran ako ni Miro ng halik para selyuhan na ang aming pagtitipan. Maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak. Naku, ito na. Aliana, huwag kang papalya. Miro, mahal na mahal kita. Pero ang halik na yan, halik yan ng kamatayan! Teka! Aliana! Mahal kita! Mahal kita, asawa ko! Talagang hindi ka pa rin talaga bumibigay, Leo, ah! Pero sige, magdusa ka! Panonoodin kong maigi hanggang sa huling hininga mong hayop ka! Yung binaon ko sa dibdib mo, kulang pa yan! Kaya lasapin niyo yung alab ng puot ko sa inyo! Aliana! Tatakbayin ka na tatlo sa likod mo! Sige! Magsilapit kayo! Gugutahin ko kayo habang natutupo kayo! Kasing init ang impyerno yung ganti ko sa inyo! Hindi ko na napigil ang sarili ko. Sa gitna ng naglalagablab na kubo, naghurumentado ako. Hinalibas ko ng punyal ang lahat ng susunggab sa akin. Panay ang hagis ko ng bawang at asin. Nakapitan pa ako ni Leo, pero nakapiglas ako at tinarak ko naman sa batok niya ang punyal. Pabagsak siya, pero niyapos ko siya at muling ibinaon ang punyal sa dibdib nito. Pinaikot-ikot ko ang punyal habang isinusumpa ko siya sa gitna ng apoy. Aliana, tara na! Lumabas na tayo dito! Masusunog tayo! Hindi! Patawad! Aliana! Hindi! Oo, tara na! Hayaan mo nang matupok yung mga hayop na yan! Sumpain ka sa ginawa mo sa akin! Sa amin ni Miro! At ang buong angkan mo! Nawarak nga ang katawan ni Leo at tumagos ang punyal sa gulugod nito. Inihagis ko siya sa apoy, katabi ni Manang na nilalamo na rin. Pero dahil nawala ako sa sarilit, nagtagal sa nasusunog na kubo, napinsala rin ako ng apoy. Nawalan ako ng malay, pero nang mapamulat ako, Ang bigat mo. Grabe. Nagkanda sunog pero magagamot ka. Napakatapang mo talaga, Aliana. Akalain mong sunugin mo yung buong pangkat ni Leo? Nagliwanag yung buong gubat dahil sa nasusunog na kubo. Aliana, pasensya ka na. Nahuli na naman ako ni Leo. Kaya nahuli ako. Kasabot pa si Manang. Kaya talaga nahulog ako sa kamay nila. Pero Aliana, hawak na kita ngayon. Babawi ako sa'yo. Miro, ikaw na ba talaga? Oo! Sa kapangyarihan at tungkulin na pinagkaloob sa akin ng mga Diyosa, ininideklara ko na kayo na pwede na kayo mag-honeymoon. Mabuhay ang bagong kasal sa ikatlong pagkakataon! Oy, sira ulo ka talaga, Presi. Baba ka nga dyan sa stage. Message lang sa bagong kasal yung hinihingi sa'yo eh. Nagpakamaganda ka pa dyan. Oh, eto yung message ko sa'yo eh. Binabasbasan ko na kayo na dumiretso kayo sa long-awaited nyo na pulot gata. Para naman kompleto na. Sige na. Ibang klase ka talaga, Presi. Inannounce mo pa talaga? Ay, nako, Miro, bebe. Hayaan mo na ako. Masaya lang naman talaga ako para sa inyo ni Aliana eh. Ibiruin mo naman, sa lahat ng bangungot na kasal na pinagdaanan nito, sa wakas at natuloy din yung totoo at mapayapang kasalan. Iyon talaga yung pangako ko sa kanya eh. Kaya dapat yun yung mangyayari. Saka, ganun talaga yung pagmamahal ko sa kanya. Kahit anong klaseng bangungot yan, talagang gagawin mong panaginip. Hindi na ito panaginip. Sa wakas nga, nagkatotoo na yung kasal natin eh. At yung matamis na katotohanan ikaw yung tumupad. Salamat talaga sa iyo, Miro, ah. Ay, nako. Tama na nga kayo. Naiingit ako sa inyo eh. Dinadaan ko na nga lang sa kaharutan. Basta, mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay!
Pinilit na kasal. Tumakas sa kasal. Nagpakasal sa aswang pero hindi na tumakas. Sa halip ay pumuksa ng isang buong angkan ng aswang. Pero sa huli ay kinasal pa rin. At sa isang aswang ulit. Pero aswang na totoong may puso para sa akin. Kahit ako minsan, hindi ako makapaniwala sa lahat ng nangyari sa akin. Pero kapag nakikita ko ang mga marka ng sunog sa katawan at hanggang sa mukha ko, bumabalik ang lahat ng dinanas ko. Mahirap, masaklap at halos bumigay ako. Pero ito pa rin ako at ito na ako. Hindi lang lumalaban sa buhay, pero umaangat pa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Miss Clar. Sana ang susunod ko nang isulat, hindi na tungkol sa mga aswang o sa pagtakas sa kasal. Salamat po kung sakaling maiere ito. God bless po at more power sa inyo.